May mga taong madalas magbitiw ng mga impormasyon na akala natin na ito ang absolute na katotohanan. Lalo na sa panahon ngayon na nagkalat yung mga guru at influencers na mag-a-advise sa iyo ng kung ano-ano para lang may mai-content sa video nila. Pero maniwala man kayo o sa hindi, ito ay mga mapanlin lang na salita na inililigaw ang mga paniniwala nyo. Sa video na ito, ang goal natin ay magkaroon ng mas malalim na pag-uunawa sa mga common na kasinungalingan na maaaring madalas sabihin sa atin ng ibang tao. Isaalang-alang din natin ang impluwensya ng bias, agenda at personal na hangarin ng mga nagbibigay ng impormasyon na ito, maging alerto sa mga red flags at sa mga maling impormasyon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga maling advice na madalas sabihin sa iyo ng ibang tao. Una, work hard. Wala ka daw mararating kung hindi ka magsisipag sa trabaho. Yan ang madalas nating marinig. Kaso masyado na itong naroromanticize sa mga tao. Kung working hard ang solusyon para yumaman, di sana yung mga nakikita mong kargador sa palengke ay mayaman na. Given na ang gusto kasi ng mga tao ay maging masipag ka, laging nakatutok sa trabaho, at maging masunurin. Ngunit ang pagsasabi sa iyo na work hard ay isang medyo vague na advice o di malinaw ang ibig sabihin. Sino ba sa inyo dito ang mga nakasali na sa MLM o yung multi-level marketing? Di ba sasabihin sa iyo na work hard at sundin maigi ang mga steps para magtagumpay? Yun nga lang, kahit ganong step pa ang gawin mo at maging devoted ka sa turo nila, kapag di ka naging successful ay ikaw pa rin ang sisisihin for not working hard enough. Ito ang katotohanan, kahit maglaan ka pa ng 20 hours per day, pero sa maling bagay, wala kang mararating kundi maliban lang sa burnout. Ang pangalawa, matatalino daw ang mga successful na tao. Iniisip mo siguro na kapag nakakita ka ng mga mayayaman, tila ba sila yung mga tunay na matatalino o yung mas matalino pa sa iyo? Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado pa ito. Maraming nagtatagumpay ng mga tao na matagumpay lamang hindi dahil sa kanilang intellectual capacity, kundi pati na rin sa kanilang communication skills, pagkakaroon ng emotional intelligence, sipag sa trabaho, tamang timing, at iba pang factors. At ang pagiging matalino ay kabilang lamang sa mga factors na maaari maging susi sa iyong tagumpay. Sa aking obserbasyon lamang, marami akong nakilala mga individual na nakapagtapos pero hindi ganun kataas ang mga grade nila o yung mga hindi talaga nakapagtapos ng pag-aaral ngunit nagtagumpay sa negosyo o sa karir nila. Meron din namang mga taong mayroong mataas na antas ng edukasyon tulad ng may masteral degree ngunit nahihirapan sa paghahanap ng trabaho. Ang tagumpay ng isang tao ay mas nabubuo sa kanilang kakayahan sa pagiging praktikal sa buhay, sa kanilang diskarte at kakayahan na mag-take ng risk. Matalino ka nga, pero wala ka naman ma-accomplish dahil sa overthinking mo at takot ka sa failure. Then, di talaga malayo ang mararating mo. Para maintindihan niyo ang ibig kong sabihin, panoorin niyo ang video na ito na ilalagay ko yung link sa baba o sa comment section ng videong ito. Ang pangatlo, ang kinabukasan mo ay nakasalalay sa grades mo. Well, madalas akong sabihan ng mga kamag-anak ko na wala daw akong mararating sa buhay kasi di naman ako matalino at ang baba ng mga grades ko sa school at isa pa, never daw ako nagkaroon ng award o medal sa school. Fast forward today, sa lahat ng interview na pinuntahan ko, walang ni isang nagtanong sa akin kung ano ang mga grades ko nung nag-aaral pa ako. Given kung nag-aaral ka pa, ay importante na pasado ang mga grades mo, pero di naman dapat i-pressure mo ang sarili mo para sobrang taasan mo ang mga grades mo sa school upang makakuha ng trabaho at papuri mula sa mga kamag-anak mo. Well, di ko naman sinasabi na maging tamad ka at huwag ka mag-aral na mabuti, but instead, ang grades mo noon ay kadalasang di na related sa trabahong prospect mo ngayon. Sa trabaho mo ngayon, ang boss mo ay mas interesado sa kung ano ang kaya mong gawin at sa result na may ibibigay mo, hindi sa isang papel na nagsasabi kung ano ang kaya mong gawin. Well, mga bata, hindi ko naman ibig sabihin na huwag niyong galingan o pataasin ang grades niyo sa school. Top priority niyo pa rin dapat yan. Ngunit huwag niyo lang isipin na porket mababa ang grades niyo sa isang subject ay katapusan na ng mundo. Ang pang-apat, ang pag-iipon ng pera ang mag-aahon sa iyo sa kahirapan. Isa sa mga reason kung bakit hirap ang mga tao makaahon sa kahirapan dahil ang paniniwala nila ay kailangan nila magtipid upang makaipon ng pera at makawala sa kahirapan. Given na matinding advocacy ko ito, yung pag-iipon ng pera, dahil para sa akin, ito ay ang first step papuntang financial freedom. Ngunit, di naman pag-iipon lang ang nag-ahon sa akin sa kahirapan. Kung ang gagawin mo lang ay maghanap ng mga paraan para makatipid, para may mahulog ka sa alkansya mo, ay di malayo ang mararating mo. Dahil kung sakto lang ang kinikita mo, anong gastos pa ang dapat mong ibawas para makapagtabi ka ng pera?
Sa halip, dapat ay mag-focus ka kung paano mo mapapataas ang kinikita mo at makahanap ng ekstrang pagkakakitaan at kung ano man yung kinita mo dito sa ekstrang ito ay yun ang iipunin mo upang magkaroon ka ng kapital para makapagsimula ka ng negosyo o makapag-invest sa isang bagay. Yan mismo ang paraan na maaaring mag-ahon sa iyo sa kahirapan. Ang panglima, huli na paglagpas ng 40. Ang mga tao ay nabubuhay sa pare-parehas na pattern. Mag-aral, magtatrabaho, mag-aasawa, bibili ng bahay, bubuo ng pamilya at iba pa. Ngunit mahalaga na maintindihan natin na ang bawat isa sa atin ay may sariling timeline. Hindi mo naman dapat sundin yung norm na dapat may sarili ka ng bahay bago ka mag-30 o magkaroon ka ng pamilya bago ka mag-40. Ang konsepto ng oras at buhay ay nagbabago at mas maraming pagkakataon na dumarating sa iba't ibang yugto ng ating buhay. Hindi mo dapat ituring na huli na ang lahat paglagpas mo ng 40. Sa katunayan, 40 na rin ako at ito ay maaari maging panahon ng bagong simula at pagtanto sa mga pangarap na hindi pa naaabot. Ang buhay ay nagbibigay ng mga pagkakataon na magbago at mag-iba ng direksyon. Hindi lamang ito tungkol sa pagtutok sa mga traditional na expectations, kundi ang pagbibigay ng sariling halaga sa pagbabago at kaligayahan. Ang pagpapahalaga sa sarili at pagsusulong ng mga pangarap ay maaaring magpatuloy sa kahit anong edad. Ito ay mas lalo nagiging mas mahalaga sa mundong patuloy na nagbabago. Ang pang-anim, money won't bring you happiness. Para sa akin, may dalawang uri ng problema. Money problem at life problem. Kapag sinaming money problem, kailangan mong kumuha ng 3 trabaho para mabayaran lang ang mga bills mo at may pambayad ka ng rent ng bahay. Kapag life problem naman ay kapag di mo alam kung ano ang passion mo sa buhay. So, kung life problem ay tinatanggalan ka ng motivation sa buhay, ang money problem naman ay sisirain ang ulo mo kakaisip kung saan ka kukuha ng pera. Yun nga lang, di mo kayang isolve ang life problems mo kung hindi mo naman kayang isolve ang money problems mo. Malaking porsyento ng mga Pilipino ngayon ay nabubuhay lang below minimum wage. Meaning, ang pagkakaroon ng maraming pera para sa kanila ay 100% na makakapagpasaya sa kanila. Isipin mo ito, ang kahirapan ay nagiging sagabal sa pag-unlad at pagtuklas ng passion mo sa buhay. Ang pagkakaroon ng kakayahan na tustusan ang mga pangunahing pangangailangan mo tulad ng pagkain at tirahan ay nagiging prioridad na kailangan mong tugunan bago ka pa mag-focus sa iba pang bagay sa buhay. Ang pang-7, tama palagi ang mga magulang mo. Ang katotohanan, ang mga magulang natin ay mga tao rin na nagkakamali at naguguluhan. Sa kabila ng pagtuturing natin sa kanila, sa pagiging haligi ng tahanan at gabay sa ating buhay, hindi sila immune sa pagkakamali at pagkukulang. Kinikilala natin sila bilang mga individual na may kakayahan na magkaroon ng malinaw na pag-unawa sa tama at mali. Subalit, sa kabila ng kanilang karanasan, madalas ay nag-aalinlangan din sila sa kanilang mga desisyon. Tulad natin, may mga oras na naguguluhan din sila sa mga pangyayari at sa sarili nilang desisyon. Kaya nga ang mga desisyon at payo nila ay dapat mo rin pag-isipan mabuti bago mo sundin ito. Ang pang-8, do not judge the book by its cover. Actually, ang katotohanan, ang mga tao do judge the book by its cover. Sa mga online platforms pa lang tulad ng YouTube, ang mga content creators ay naglalaan ng mahabang oras upang makabuo ng mga engaging na thumbnails para sa kanilang video. Ito ay upang makaakit at mahikayat ang kanilang mga viewers na panoorin ang kanilang video. Ganon din sa Netflix, kung saan naglalaan din sila ng malaking halaga ng pera para sa kanilang mga thumbnails sa kanilang mga shows at pelikula. Dahil alam nila na ang mga tao ay madalas nagbabase ayon sa kanilang desisyon sa unang tingin. Ang idea ng first impression loss ay umiiral dito, at hindi ito lamang limitado sa mga online platforms. Sa pang-araw-araw na buhay din, ang paraan ng iyong pananalita, pananamit at pagkilala sa iyong sarili ay maaaring maging batayan ng mga tao sa kanilang unang pagtingin sa iyo at kung paano kanila tatratuhin. Kahit ito ay hindi dapat ang maging basehan ng iyong halaga o value sa mundo, ngunit ito ay may malaking epekto kung paano ka tatanggapin ng ibang tao. Ayan para sa akin ang mga maling payo na madalas kong marinig na sinasabi ng ibang tao. Kayo ba, ano pa yung mga maling payo na madalas nyo marinig na sinasabi ng ibang tao? Type nyo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.